follow-up question ko po doon sa kasama ko rin Katoliko. Bakit po daw siya maniniwala sa Biblia kung gawa lang po daw ng tao? Salamat po. Yang hawak mong mic, kapatid na Ronald, gawa ng tao yan eh. Hindi ka ba naniniwala dyan? Naniniwala po. O, kaya nga mga ginagamit, kaya nga kita naririnig dahil dyan sa gawa ng tao na yan eh. Oh. Itong internet, gawa ng tao ito. Hindi naman ito gawa ng unggoy, hindi naman gawa ng bibe, ng pato, ng manok. Naniniwala tayo, di ba? Ngayon, ang Biblia, ba't tayo naniniwala ay gawa ng tao? Hindi gawa ng tao ang Biblia, gawa ng Diyos yan. Kinasangkapan lang ang tao para magawa yung Biblia. Pero ang Diyos talaga pinanggalingan yan. Parang ikaw, kung may anak ka, yung anak mo gawa ng Diyos yun eh. Kasangkapan ka lang. Nagsiping kayong mag-asawa, tapos na-fertilize yung egg, pagkatapos lumaki yung fetus, pagkaraan ng 9 na buwan, wala ka nang ginagawa nun, ano? Pero yung paglaki ng bata at yung buhay ng bata, gawa na ng Diyos yun eh. Oh, di ba? Ikaw ba, hindi ka ba naniniwala na yung ginawa mong bata totoo? Kasangkapan ka ng Diyos para makagawa siya ng maraming tao, di ba? Iniwala ka. Ang ibig kong sabihin, yung Biblia, ganun din. Kinasangkapan ng Diyos yung mga propeta, mga apostol, para magsulat ng Biblia. Nung maisulat na, ipinasulat ng Diyos, galing sa Kanya yung impormasyon, galing sa Kanya yung kaalaman, nasulat na. Sino ang gumawa? Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Totoo ba yan o hindi? Bawat bahay may nagtayo. Bahay mo, itinayo siguro ng karpintero. Hindi ko kilala yon, pero may nagtayo ng bahay mo sigurado. Yun ng bubuyog, may bahay din yun eh. Ang nagtatayo yung bubuyog, no? Yung bahay mo, ikaw ang nagtayo o kaya ang karpintero, no? Pero ang sabi ng Biblia, yung totoo lang na katotohanan, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Bakit? Tingnan mo yung ginamit mong simento, kanino yon? Sa Diyos. Yung ginamit mong bakal sa pagtatayo ng bahay mo, kanino yon? Sa Diyos. Ikaw na nagtayo ng bahay, kanino ka? Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Ang Diyos. Nung matapos na yung bahay, sino nagtayo? Ikaw. Pero ang totoo, galing sa Diyos yon. Sabi ni Pablo, ang bawat bahay may nagtayo, ngunit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya, ang lahat ng bagay nagawa sa pamamagitan ng Diyos. Yan telebisyon, may umimbento niyan eh. Sino gumawa niyan? Yung taong umimbento. Pero kung tutignan mo sa malalim na pag-iisip, ang Diyos din ang gumawa niyan eh. Bakit? Yung salamin, yung bakal na ginamit sa telebisyon, yung utak mo na nakaimbento ng telebisyon, sa Diyos galing yun eh. Kaya ang kredito sa Diyos. Ganon din ang Biblia, kapatid. Ang Biblia sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga ebanghelista, pinagsama-sama ng tao. Ngayong nabuo na, sinong gumawa? Tao. Pero paano nagawa? Pinagawa ng Diyos. Ayaw ka bang maniwala? Yun nga hindi ipinagawa ng Diyos, pinaniniwalaan mo eh. Wala ka namang mababasa, sabi ng Diyos, gumawa ka ng mikropono. Ngayon, nagsasalita ka sa mikropono, nagagamit mo, naniniwala ka. Kasi, kung hindi sa tao ipasusulat ang Biblia, bawat kasulat sa anghel, hindi mo naman mababasa. Iba ang salita ng anghel kaysa sa salita ng tao. Ipasulat mo sa manok, hindi mo mababasa ng tao. Kasi yung mga taong hindi maintindihan ng sulat, sabi ng iba, sulat manok naman yung sulat mo eh. O ibig sabihin, pagka manok pala susulat, hindi mo maiintindihan. Kaya ginamit ng Diyos ang tao kasi tao ang pinag-uukulan niya nababasa.